Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa isang guarded subdivision dito sa General Trias, Cavite. Meron po tayong bagong video presentation. Isang brand new 2-story house. Ito po yung may lot area 120 square meters. May floor area po na 80 square meters. Ito po'y titulado. Buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Meron na pong tubig at kuryente. Ito po yung may CCTV at may solar lights. Nakabakod na po buong property. Dito po sa garahe ay naka-tile flooring. Yan po yung facade na meron pong corner glass window. Then meron pong trellis, may balkonahe, at napakalaki po ng spasyo o rooms for improvement. Meron pong setback, paikot po yan sa buong bahay. Halos hindi naman po ito natirahan ni owner, gawa ng nasa ibang bansa po sila. At meron lang pong pagbabago sa kanilang plano. Kaya ibebenta na lang po nila ito sa murang halaga. Ito po yung main door. Ito po'y solid wood, then stainless handle. At welcome po dito sa bahay ni Mama at Sir. Ito po yung living area o salas. Naka-ceiling cove design, high ceiling. Then may pin lamps. May glass windows. Tile flooring. Meron rin pong mga outlet sa baba nito. At maayos po ang pintura ng ceiling at wall. Dito naman po yung area ng dining na may sliding glass door papunta sa open lanay. At sa dulo po ay may access door papunta sa service area. At dito naman po yung formal kitchen. Meron pong kitchen countertop, stainless sink with faucet, wall-mounted kitchen cabinet. Then sa dulo po ay meron pong space para sa refrigerator at meron pong kitchen window. Meron din pong mga storage sang kitchen utensils sa baba nitong countertop. Naka-tile flooring na rin po yan. At dito naman po yung access door na tinutukoy ko na naka-solid wood door. Papunta naman sa likod ng bahay kung saan yan po yung service area na naka-tile countertop at napakalaki po ng espasyo dito sa likod ng bahay. Balik po ulit tayo dito sa loob. Yan po yung formal kitchen. Then dito naman po yung dining area. Sa dulo yung living area o salas at yung main door. Dito naman po yung access papunta sa open lanay. Then dito po ay may understairs na common toilet and bath. Naka-solid wood door. Then may hand wash basin. Tile bathroom wall. May water closet with bidet. May shower. At ito po yung naka-tile bathroom wall. Okay, labas po tayo. Then meron din pong understairs storage. Yan po. At balik po ulit tayo dito sa may dining area. Then yung access door papunta sa service area sa open lanay. At dito naman po yung living area at yung main door. Ito po yung hagdan. Naka-tiled concrete staircase, wooden handrail, tubular railing, at meron din pong staircase window na nag-serves as natural sunlight.
Then, glass railing din po pala ito. Nandito na po tayo sa second floor. Ito po yung access papunta sa balkonahe. Yan po yung mga kwarto, yung banyo, at dito po yung dalawang kwarto. Bali po, 3 kwarto po lahat ito. Check po muna natin itong unang kwarto na meron pong sliding glass window, naka-ceiling cove design with pin lamps. Then may nakaabang na rin para sa window type aircon at meron pong wardrobe at drawer. Naka-tile flooring, pulido din ang pagkapintura ng ceiling at wall, kaya wala po kayong ipapagawa dito. Then next is second bedroom. Solid wood door. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Naka-ceiling cove design, may pin lamps, at nakaabang na rin po ang butas para sa window type aircon. Meron pong wardrobe at drawer, tile flooring, at pulido po ang pagkapintura ng ceiling at wall. So ito po yung second bedroom. Labas po tayo. Yan po yung first bedroom na naipresent ko na sa inyo. Then yan po yung hagdan, yung staircase window, then yung access door papunta sa balkonahe. Ito naman po yung common toilet and bath. Naka-solid wood door, naka-tile bathroom wall, hand wash basin, may water closet with bidet, overhead shower, tile bathroom wall, at meron pong bathroom window. Dito na po tayo sa master bedroom. Meron pong customized corner glass window, ceiling cove design, may pin lamps, may mga outlet na rin po, at meron pong wardrobe at drawer. At malaki naman po ang espasyo nito compare dun sa dalawa. Ito po ang magiging master bedroom. At labas po tayo. Ito po yung hallway. Then yan yung banyo. Yan yung dalawang kwarto. At dito po yung hagdan. Dito na po tayo sa balkonahe. Mula po dito, matatanaw nyo ang inyong mga magiging kapitbahay. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at sa klima naman po, banayad lang. Hindi naman siya ganun kainit, at hindi naman ganun kalamig. Mula po dito, matatanaw ang garahe, at balik na po tayo dito sa loob. Habang naglilibot po tayo at pinagmamasdan nyo po itong buong property, pag-usapan natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Gateway Business Park, ang distance is 3.6 kilometers at ang travel time is 9 minutes. Mula naman po sa Lyceum of the Philippines, Cavite Campus, ang distance is 3 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Kung meron po kayong estudyante na nag-aaral sa Lyceum, kesa po nag-renta po sila ng bahay, well, you might consider this property. Mapakinabangan nyo pa at maging investment nyo. Mula naman po sa Walter Mart at Gentry Medical Center o Hospital, ang distance is 3 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa St. Vincent Parish Church at mga fast food and restaurants at iba pang business establishments, ang distance is 2.6 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Mula naman po sa Calax Governors Drive Interchange, ang distance is 5.6 kilometers at ang travel time is 14 minutes. Ang Calax po ay connecting South Luzon Expressway, Skyway, all the way to North Luzon Expressway at ibang parte ng Metro Manila. Mapapabilis na po ang biyahe mula Manila papunta dito sa property. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 39.3 kilometers at ang travel time is
1 hour and 17 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Ang market value po nitong ganitong modelong bahay dito sa subdivision ay nasa 7 million pataas na po. Si owner binebenta po ito sa halagang 6.8 million pesos na lang. Maibalik lang yung kanilang nilabas na pera. Kaya sa mga naghahanap po ng ready for occupancy at tituladong property, well, eto na po yung hinahanap nyo. Wala na po kayong ipapagawa dito. Lilipatan na lang po kaagad. Kaya kung interesado po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber at Telegram. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.